Nang dahan-dahang lumitong pang-alawang pulang linya. Nanlamig siya. Kasabay no ng pagpatak ng butil-butil na luha sa kanyang pisingi. Pinaba niyang takeb ng toilet bowl at naupo doon. Lalong humigpit ang hawak niya sa daladalang diaryo. Pinasadahan pa niya ng isang beses ang laman ng entertainment section. Billionaire hunk to marry hotel heiress. At gaya kanina, para na namang sinaksak ng punyal ang kanyang puso. Architect Ramirez, tawag ni Meg. Nandyan po ba kayo sa loob? Pinapatawag na po kayo nila boss. Mag-uumpisa na po ang meeting. Pagkarinig sa boses ng sekretarya, dali-dali niyang pinasok sa bulsa ng suit jacket ang pregnancy test stick at tinapon sa basurahan ng dyaryo. Inayos din niya ang buhok at ang kaunting gusot sa damit bago nilabas si Meg. Automatikong kinakitaan ng pag-aalala ang mukha ng babae. Okay lang po ba kayo, architect? Tumikhim muna siya para mawala ang narag sa kanyang boses bago sumagot. Of course. May rason ba para hindi ako maging okay? At tinaasan pa niya ito ng kilay. Kasi po, go. You tell them I'll be there in a minute. Sabi niya rito. At inayos ang pagkakapusod ng buhok sa harap ng salamin. Nag-atubili pa sana si Meg, pero kinumpasan na niyang umalis. Ilang beses siyang huminga ng malalim bago pumasok sa conference room. At siya ang kauna-unahan niyang nakita. Nagtama agad ang kanilang paningin. He looked solemn. Sorry to keep you waiting, boss. Sabi niya sa pinakapinuno nila bago naupo sa tabi nito. Tumango lang ang matanda at sinabihan na siyang maupo. As Luke and I were discussing before you came in, we were thinking of redesigning the lobby area. Gaya ng mga magagarang hotel sa ibang bansa, we also want it to be spacious and practical. Kailangan bawat Practical? Of course, boss. There's no problem with me. I'll make sure that it will be practical as it is elegant. Gaya sa ibang bansa. Agaw niya. Diniin pa lalo ang salitang practical. From the corner of her eye, nakita niyang napangiwi si Luke, pero hindi ito nagsalita. Pagkatapos ng meeting, siya ang kauna-unahang tumayo at lumabas ng conference room. Hinabol siya ni Luke. What was that for? I thought you understood. Anas nito sa kanya habang sinusundan siya papunta sa kanyang opisina. I want to be alone. Go! I'm not one of your subordinates whom you can just dismiss. And I'm not one of your employees whom you can demand to be with you even when they don't want to. Ano bang pinagsisintir mo? It's not as if there's something deep between us. Ouch! Kailangan pa bang ipamuka sa kanya iyon? Don't be so assuming. Hindi lahat ng pinagaganito ko ay dahil sa iyo. Pagsisinungaling niya. Tumaas ang kilay ni Luke. Pinagkurus pa nito ang mga braso sa dibdib at tinitigan siya sa parang tinatamad. Lalo siya na insulto. We lost the bidding. At isa sa mga dahilan ay ang design ko. Hindi nagustuhan ng may-ari. Sabi niya sa mainang tinig. Pinalungkot pala lalo ang mukha. Oh. At nakita niya nagbago ang ekspresyon sa mukha nito. Tila nakisimpatiya na sa kanya. May karapatan nga naman siyang maging moody. Sino ba naman ang hindi? Bilyones ang halaga ng proyektong yon. I'm sorry. I didn't know. Bago siya makasagot, may kumatok. Sumilip si Meg. May kasama ito. Nang tumambad sa kanyang paningin ang hitsura ng babae, napalunok siya ng ilang beses. Totoo nga pala ang sabi ng artikulo. Para siyang long-lost twin ni Gigi Hadid. Nanliit siya sa sarili. Lumingon sa kanya si Luke at nagpaalam. Nang pininid dito ang pinto pagkalabas sa opisina niya, nabatid niyang isinara na rin ito ang posibilidad na magkakaroon pa uli sila ng umnayan. Daig pa niya ang nauupos na kandila. Napasanda siya sa dingding at hinayaan ang sariling dumausdos hanggang sa napaupo na siyang tuluyan sa malamig na sahig. Kahit kailan, you're a loser, Rona Ramirez. Hindi ka na natuto.